Patuloy na mahinang easterlies, magpapainit o alinsangan sa nalalabing silangan ng bansa, pero silangan ng Mindanao ay medyo maulap at may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang inaasahan. Pero kanluran ng bahagi ng bansa, bagamat katamtaman, pero makaasa pa rin ang maalinsangan din at humid na panahon. Dahil sa medyo umiiral na easterlies sa silangang bahagi ng bansa, kaya magbubunsod po ng maaraw at maalinsangan ang halos buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Dating remnants ni 99W, itinaas muli bilang 91W. At bagong low pressure area sa may Mariana Islands o bandang Guam, namataan sa silangan ng bansa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magiging banta ba ito sa bansa? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 21, 2024. Ang oras natin po sa may umaga ay alas 11:40 na ng umaga. Mahinang easterlies na magdudulot po ng maaraw at maalinsangan sa halos buong Luzon hanggang Southern Luzon po, pero patuloy pa rin ang naka-forecast na mga diinasang localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Normal yan kapag kami mga easterlies at ganitong klase ng weather systems natin na nagiging very dynamic ang temperatura. Alalahanin natin kapag mainit ang magiging temperatura natin sa halos buong bansa, asahan sa may bandang kaluran medyo malamig yan pagsapit ng hapon, nasasalubong sa mainit na temperatura sa may silangan na bubunsod nga po ng mga isolated at localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. So, medyo wari pa rin tayo at magdala ng mga pananggalang despite na makakaranas na kasalukuyang mainit na temperatura ngayong umaga ngayong tanghali. Pero pagdating ng hapon, expected ang isolated rain showers. So, makikita sa ating Doppler radar imagery, wala naman tayo nakikitaan na mataas sa water vapor sa ngayong tanghali. So, expected na mga bandang hapon ay magiging makulimlim uli ang ilang parte ng Metro Manila at ilang karatig sa Luzon. At asahan ang mga localized thunderstorms kagaya kahapon. Well, kung i-review natin kung nakailang total lightning strikes tayo para ma-recall natin ang total lightning strikes mula kahapon dahil sunod-sunod po ang mga matitinding pagkulog at pagkidlat. At mula sa ating data na sinesend sa Blitzer Tool, ayan, ito po yung inyong lingkod, yung data. At yung significant statistics natin in past 24 hours, makikita po mula kahapon ito ng umaga ay matindi na ang mga localized thunderstorms ang na-detect, lalo na sa hapon kinagabihan at ngayong kaninang madaling araw po. Yan. So, makikita po na mataas na po ang significant strokes na umaabot na ng mahigit 2,600 stroke count. Ngayon, kung titingnan natin yung signal statistics natin dito sa amin sa Caloocan, kung pagbabasihan, ay mataas po ang nagiging counts per hour ng lightning strikes. So, kung titingnan natin yung portion ng stroke per distance, kaya umabot sa 8,752 po ang total lightning strikes natin. So, mukhang pinakamataas na ito sa loob ng 24 araw since kahapon. Makikita po, ay matindi ang mga localized thunderstorms kahapon despite na maalinsangan tayo. Bearing stroke, southeast pa rin po. So, malinaw pa rin po dito na malakas ang salubungan pa rin na mainit at malamig. Commonly southeast ito or silangan kung pagbabasin natin ang flow ng easterlies in past 24 hours. So, ingat pa rin po lalo na mamayang hapon dahil asahan pa rin ng mga ganitong katitinding localized thunderstorms. At grabe, umaabot sa 8,000 ang nadetect na lightning strikes ng aking aparato since kahapon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze pa rin po dahil mataas pa rin ang ating air pollution ngayong umaga. At so far, ay base sa aking air quality detection, mukhang hindi na ito sa Bulkantaan nang gagaling. Malamang natatrap na lamang yung ibang air pollution natin sa city dahil kung pagbabasin natin yung ating air quality monitoring para ma-determine kung galing pa ba ito sa bog ni Bulkang Taal
Malalaman natin sa graph yan kapag bumabagsak yung air quality tapos sa gabi nagko-concentrate din, ibig sabihin yan nagkakaroon ng trapping ng pollution mula sa atin sa city. Diyan na determine gamit ang ating graph. Hopefully, yung si DENR, meron sana silang graphing monitoring. Kasi real time lang o yung dashboard lamang ang meron kay DENR. Di natin tuloy ma-determine kung differences ng air quality ay galing ba sa fog o sa smog. So, wala tayong idea. Sana meron silang parang assessment o historical assessment ng kanilang air quality para na-determine nga natin kung ito ay galing pa rin sa fog or baka na lamang sa pollution galing sa mga sasakyan. Pero wag mag-alala dahil ang ating aparato ay meron tayong historical assessment. Kung titingnan natin dito sa air quality sa aking instrument station, makita po in past 24 hours, nasa moderate po ang naging classification ng air quality namin sa Caloocan. So, ibig sabihin naman, kumalma na po o na-disperse na yung air pollution na dala ng fog o galing kay Bulkang Taal kahapon. And then kagabi ay nagkaroon ng highly concentrated. At mula kaninang nitong latest lamang, tumaas na naman siya, yung particulate matter 2.5, tumaas na naman sa 104 index. Meaning, nag-highly concentrated yung ating pollution sa city dahil mas mabilis kasi ang flow o yung daloy ng fog mula kay Taal Volcano nung isang araw. So, ang naiwan, yung ating air pollution dito sa city mula sa mga sasakyan, pabrika, nagkaroon tuloy o na-trap siya at nag-accumulate siya kaninang madaling araw nga po. Sa lowest temperature na tala na weather station, kaninang 5:13 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kahapon, kataas ang air temperature, maalinsangan, na nasa 30.3 degrees Celsius kahapon dito ng hapon at 1:47 PM. Meaning, mataas ang heat index namin sa Caloocan kahapon at 49.4 degrees Celsius ang naging init pandaman namin sa Caloocan, kaya asahan pa rin ngayong araw ay magiging malinsangan pa rin sa amin sa Caloocan at sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Lalo na ngayong araw ay asahan ang clear skies pero haze po tayo, so mas mataas ang magiging concentration ng init ng ating pakiramdam. Sa ating PH extremes in past 24 hours, ang naman sa napakataas uli ang Tugigaraw na nasa 36.2 degrees Celsius, ang grabing init sa kanila muli. At sa Baguio City, almost stationary, balik sa 18 degrees Celsius, ang pinakamababang temperaturang naitala. At sa Iloilo naman ang Kapari na nakaranas sila ng 73 mm na total rainfall. Well, alam na natin dahil binigkas na natin yung kahapon sa ating report. Dahil nga po sa medyo may mahinang southwesterlies pa rin dyan. At asahan din ang mga ilang kalatkat na po ng mga pagpulog at pagkidlat. Lalo na sa iba't ibang bahagi ng northeastern Luzon area. At makikita naman natin sa may bandang Apari, nakaranas sila ng mga moderate and heavy rain showers since kahapon, lalo na sa hapon sa gabi. At asahan natin nga dito pa rin sa bansa, sa Luzon, ganyan din mangyayari, kagaya lang din ng isang araw. Ang kaibahan lamang, mas dire ngayon at mas maalinsangan dahil clear skies po tayo at may mahinang easterlies. Sa ating outside humidity, 76% po katamtaman, 1% lamang ibinaba since last hour. So, asahan ang humid po kapag tumaas o kasalukuy nasa 30 degrees Celsius ang aming outside temperature, meaning humid po tayo ngayon. So, wag po masyadong magpapawis dahil mahihirapan po tayong makapagpatuyo ng pawis niyan. At sa ating atmospheric pressure, mataas po ang ating atmospheric pressure at 1,010 hectopascals. And steady ito since last hour. Kahapon, inulan pala kami kahapon ang 6.6 mm dito sa amin sa Caloocan. So, in the last 7 days, nasa 53.1 mm lamang ang naging total rainfall namin sa Caloocan. So, sa buwan ng Agosto, ay naka-total na kami na 242.7 mm na total rainfall sa Caloocan for the month of August. So, medyo matami-dami na rin ito kahit paano. Nasa normal average rainfall na kami kahit paano. So, until now, nasa unhealthy pa rin ang air quality. Magmas pa rin po sa mga sensitibong mga baga. At napabalita na nga po natin sa bahagi nga po ng Batangas, nakakaranas na raw ang ilang kababayan natin doon, mga kabatang, na mga pangangati na raw ng lalamunan
So uminom po ng tubig at magmask nga po tayo dahil kahit na medyo hindi na masyado zero visibility dyan sa paligid ni Taal, meron pa rin mga particles o mataas pa rin na concentration ng SO2 emission dyan. So magmask pa rin po tayo para mas maganda rin para maiwasan ang pangangati ng lalamunan na magbubunsod po ng sore throat. So nasa 104 ang ating index sa Caloocan at nasa unhealthy pa rin ang sensitive groups. Nasa 36.7 micrograms per cubic meter ang ating particulate matter, 2.5. Sa high tide and low tide status, kasalukuyan, maximum high tide po tayo, pero wala naman tayong nakataas na gale warning, so wala tayong magiging komento. Tuloy lamang sa pangingisda dyan kahit sa malapit sa Pampang ng Manila Bay o sa karatig baybayin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ingat na lamang kung medyo may mga southwest winds, lalo sa kanluran ng katimugang bahagi ng bansa. Medyo malakas-lakas pa rin ang hangin dyan. Sa ating amanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM at tinasaan lulubog ito mamayang 6:15 PM. Ang ating 97 illuminated na po, nawaning gibos na po na liwanag ng buwan ay sisikat naman mamayang gabi at 7:31 PM. At lulubog naman ito kinabukasan na ng umaga at 7:49 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules hanggang bukas ng Huwebes, partly cloudy pa rin daw ang ating forecast at asahan sa hapon o sa gabi ng mga localized thunderstorms, meaning nasa 100% chance pa rin daw ang uulanin. Papasok lamang sigurado yan bandang hapon na po o bandang gabi. Pero mga gantong tanghali, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan ngayong kasalukuyan. Bukas ng Huwebes, partly cloudy din ng maghapon, so halos kapareho lamang din ngayong araw at noong isang araw na may tsansa ng pagkulog at pagkidlat sa hapon at sa gabi at nasa around 80 to 84% ang tsansa ng pag-ulan, so almost stationary lang din mga folks. Kung pagbabasihan natin yung short-term weather forecast hanggang this coming weekend, patuloy pa rin tayo magiging partially cloudy at may mga pag-ulan pa rin na naglalaro sa 90% ang tsansa ng pag-ulan, lalo na pagdating po ng linggo o sa susunod na linggo, tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas daw ng mga isolated rain showers. Magiging overcast lamang pagdating nga lang ng susunod na linggo. Mga last week na po yun ng buwan ng Agosto. ISL lowest temperature expected maglalaro sa 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 28 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared, RGB, true color. Makikita po natin ang cluster ng kaulapan sa silangan ng bansa. So, within 24 hours, maaaring lumapit ito sa silangan ng bansa sa may bandang Eastern Visayas na magdudulot ng unti-unting maulap at mga pagkulog at pagkilat at kalat-kat ng mga pag-ulan. Typically, mga ilang moderate heavy rain showers dahil kung titingnan natin ang infrared heavy rain potential, mataas po ang heavy rain potential na dala nito. So, within 24 hours, o within 12 hours, asahan na unti-unting magiging maulap ang bahagi na yan ng silangan ng Visayas at Mindanao, lalo na dito sa may bandang Caraga area, Tinatuan. Sa ngayon ay medyo katamtaman, maaraw at malinsangan po, pero asahan na natin within 12 to 24 hours, magiging maulap na unti-unti dahil sa paglapit ng cluster ng kaulapan na ito sa may silangan ng Mindanao at Visayas. Magdudulot po yan ng mga ilang moderate and heavy rain showers kapag nagpang-abot na yan dito sa silangan ng Visayas at Mindanao. At maaaring umabot po yan sa Eastern Bicol region. Sa ngayon, ang bahagi ng Northern Luzon, katamtaman, klaro at maalinsangan po, maaraw po ang paligid natin dyan. Kaya kung titingnan natin ang temperature contour, mataas pa rin ang magiging temperatura mga folks. Kabilang na ang bahagi ng Camarines Norte sa may Dayat Camarines Norte at ilang bahagi sa may San Jose sa Oriental Mindoro rather. Mula sa bahagi ng Hilagang Luzon, kung titingnan natin ang Himawari 8 satellite imagery para mas klaro. Makikita natin klaro po ang himpapuwid ng bahagi ng Extreme Luzon. So magiging maaraw po ang ating tanghali at itong dapit hapon. Magiging maulap lamang sa ilang bahagi ng silangan ng Palanan Isabela at Kasiguran Aurora. Mga isolated rain showers lamang na panandalian lamang. Ganon din sa kanluran, pero mangunguna ang matinding alinsangan, hindi na natin isa-isahin muna ang bahagi na ng Northern Luzon dahil magiging maaraw po ang ating tanghali hanggang nitong dapit hapon. Kabilang na ang bahagi ng Benguet, Pangasinan man yan, Zambales, Central Luzon, hanggang dito na sa may bahagi ng Bulacan area. Gaya na ating sinasabi, ang forecast pagdating ng hapon o gabi, asahan ng mga pagkulog at pagkidlat, mangunguna dyan ang bahagi ng silangan ng Northern Luzon,
typically sa may bandang Isabela at Kasiguran, Aurora. Sa kanluran naman ang bahagi nito ng bandang La Union at bandang Ilocos Sur. At mostly sa may bandang eastern na west portion sa Zambales, kasama ng Subic, Olongapo at Bataan. So maaring madamay ang bahagi ng Metro Manila, typically dyan sa may bandang Bulacan, dyan, at sa bahagi nga po ng Valenzuela, may Kawayan, at dito naman sa may eastern portions ng Metro Manila, ang bandang Antipolo, Taytay at Tanay Rizal, papasok na yun ang bandang Santa Maria at Pililla at Talim Island. So expected na mga isolated rain showers dyan na may pagkulog at pagkidlat, lalo na may hapon, pusa, gabi. So take note dyan mga folks, pagdala po ng mapananggalang sa ulan, hindi lang sa tindig sikat ng araw ngayong tanghali, dahil matindi talaga ang maaraw ngayon at humid na panahon sa buong bahagi ng Luzon. So hindi na natin muna isa-isahin yan. At mula sa bahagi ng Calabarzon area, pababa ng Mimaropa, pero nakakaranas ng heavy rain showers ngayon ang bahagi ng Puerto Princesa, pababa na yan ng Nara, Brooks Point, Balabac, at kasama na ang Kalayaan Islands. Ingat po sa potensyal na pabaha, just in case, at ingat na lamang sa mga biglaang pagkidlat at matinding buhos ng ulan. Maaaring magtagal yan ng at least 1 to 2 hours base sa satellite imagery na nakikita natin. Pero katamtaman, ang mga dyan sa bahagi ng Linapakan hanggang Coron, Palawan, pataas na yun ang bahagi ng Mindoro, which is mas mainit at maaraw ang kanilang paligid dyan. Mula sa buong bahagi naman ng South Luzon, mula sa bahagi ng mga isla ng Marinduque, Romblon, Burias Island at Masbate, katamtaman, maalinsangan din po ang panahon natin dyan, kabilang na ang Bicol Region, mula Naga, pababa na yun ng Legazpi at Sorsogon, at Catanduanes, asahan ang maaraw at maalinsangan ang panahon natin, dulot pa rin ng manipis na easterlies dito sa bahagi ng northeastern Luzon na sumasalubong dito sa kanluran. Medyo manipis naman ang easterlies, hindi masyadong matindi ang concentrated ng easterlies dahil medyo mayroong malamig na vertical wind na dumadaloy dito sa itaas. Dito. So, naitutulak lamang yung easterlies na manipis dito, kakanluran. So, nangyayari na itutulak itong mga easterlies na ito na mainit na temperatura, kakanluran po. So, nagiging klaro po ang paligid dyan at mataas ang atmospheric pressure, naglalaro sa 1,009 to 1,010 hectopascals. So, mula dyan sa bahagi nga po ng South Luzon, kabilang na ang Visayas Region, partly cloudy to mostly cloudy ang ilang bahagi nito ng northern part ng Visayas. Yan, hinuhitan ko na ang bahagi dyan sa may bandang Panay Island, sa Kalibo, Aklan, Rojas, at ilang bahagi sa may pating Iloilo, at pating Masbate na rin, at yan naman sa may bandang Samar Region, Northern Samar parte, ng Allen, Katarman, hanggang Lawang, hanggang dyan sa may bandang Gamay at Chete at Oras, magiging partly cloudy to mostly cloudy tayo dyan. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga light rain showers, muna ang medyo mararamdaman nyo dyan. Pero mataas ang humid natin, so medyo mainit ang ating pakiramdam. Kabilang na ang nalalabi ng southern part ng Visayas, mula kanluran ng Negros Region, at sa central ng Visayas sa Cebu, Bohol, hanggang Siquijor. Katamtaman na lagay ng panahon natin, klaro ang ilang parte ng himpapawid at maalinsangan, hanggang dyan na yan sa may bahagi nga po ng Maasin City, Southern Leyte. Pero mangunguna ang maaraw at malinsangan hanggang dito sa katimugang parte, mula Dolores, pababa ng Borongan City, Eastern Samar, hanggang sa kadulo-dulo na yun ng Guian, Eastern Samar. Asahan sa hapon o sa gabi ang mga pagkulog at pagkilata at kalat-kalat na isolated rain showers. So, watch out na lamang sa biglaang downpour ng ulan sa hapon o sa gabi dahil mataas na magiging accumulated na thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Ingat na lamang mga folks. Sa bahagi naman ng Mindanao mula sa Silangan, well, the rest ng east portions ng Mindanao mula sa Ligao del Norte, the rest ng Caraga area hanggang Davao de Oro. Kaya makakaranas kayo ng mas maulap na himpapurin dyan at may mga ilang kalat-kat na pag-ulan, may ilang pagkilat at pagkulog mula Hinatuan, Bislig hanggang Katiin. Siyempre, nadadamay yan yung bahagi ng Mungkayo at Compostela Valley and the rest ng hanggang North Tagubod at dyan sa may bandang Caraga area. Katamtaman naman sa ngayon ang nararamdaman na panahon dyan sa bahagi ng Governor Honoroso. Nag-refresh ang ating webpage at makikita natin ang buong bahagi ng Governor Honoroso, katamtaman. So medyo maaraw at malinsangan tayo dyan. Pero partly cloudy ang inaasahan natin sa maghapon. At mula sa bahagi ng Central Mindanao, partly cloudy lang din pero mataas ang humid natin. And the rest ng Northern Mindanao mula Cagayan de Oro
hanggang Butuan. Sa Zamboanga Peninsula naman ay makakaranas tayo ng medyo partly cloudy ang iiral pero mataas po magiging temperatura natin dyan at humid ang ating maghapon lalo na ang mga taga Dipolog, Orocata hanggang Sindangan at Mulabe. The rest, katamtaman tayo dyan at asahan ng mga localized thunderstorms sa hapon sa gabi, kabilang na ang Basilan at Hulusulu. The rest ng Sorsogon area, katamtaman din po, medyo klaro ang himpapuwid natin dyan, so expected ang maalinsang panahon, pero asahan din ang biglaang downpour ng mga localized thunderstorms. Kabilang na ang Lanao del Sur, dyan sa bahagi ng Maguindanao, sakop na, bandang Kapatagan, Kalilangan, hanggang Alamada. The rest ng Surigao del Norte, medyo katamtaman tayo dyan at maulap, so expected din ang forecast at least 40% ng mga localized thunderstorms. And the rest ng Davao region, katamtaman din ang palagay ng ating panahon at asahan sa hapon sa gabi ang mga di inaasahang isolated rain showers and localized thunderstorms. So generally fair weather ang halos buong bahagi ng bansa, mangilan-ilan lamang na makakaranas ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Typically, sa bahagi na ito ng silangan ng bansa, sa Visayas at Mindanao at dyan sa parte ng northeastern Luzon. At the rest, mostly medyo klaro ang himpapuwid at katamtaman at maalinsangan. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa ating newest update ng ating tropical cyclone monitoring. Itong si Remnants 99W 3 days ago, dineclare natin to, nag-dissipate. And then, paglapit na sa may eastern ng bandang Okinawa Islands, Japan, kaninang madaling araw, 2 AM, itinaas muli ito as bagong Invest 91W nga. Pero inuulit ko, wala na masyadong significant na magiging malakihang impact ito sa bansa. Dahil maliit lamang yung upward low convection nito at hindi gaano malakas o malawak ang kanyang sirkulasyon. At kung titingnan natin dito sa bahagi na ito ng sirkulasyon ni 91W, ay napakaliit lamang ng wrapping ng circulated development itong C91W. So makikita natin hindi ito talaga significant na magkakaroon ng matinding epekto lalo na sa paghatak sa southwest monsoon natin just in case dahil napakahina lamang ng wrapping ng kanyang low quadrant dito sa may southwest quadrant. Mahina ang hatak sa inflow ng hangin dahil nga po gaya na ating sinasabi, hilaw po yung sirkulasyon niya. Kung titingnan natin sa pinaka-floater niya sa Albitap, mula sa ating monitoring, makikita po yung pinaka-circulation niya, yung low-level convection niya, although organized yung kanyang low-level convection, pero hilaw po yung kanyang upward low-level, hindi sapat yung kanyang cyclonic circulation para magkaroon ng matinding epekto sa paghatak sa ating habagat. So medyo malabnaw lamang yung development niya sa ngayon. Kaya maaring o posible na ma-dissolve din kagad to within 48-hour period. Habang kumikilos ito bandang pa-north-north-westward, according dito sa animation ng kanyang floater, ng satellite imagery, medyo pa-north-northwestward ang bahagyang kilos ito. Just in case, hindi na ito masyado concern sa bansa, at yung bagong low pressure area, namataan ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sobrang layo nito, mahigit 1,000 kilometer po. Na-measure ko na yung distansya nito kanina, nasa layong 2,393 kilometers, silangan ito ng bandang Kasiguran Aurora o bandang southeast ng Kasiguran Aurora sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility or sa bahagi nga po ng area ng Northern Mariana Islands o Guam, yung pinaka-outer circulation nito. So nasa vicinity siya ng Northern Mariana or ng Guam na nagbubunsod ng medyo mabagal pang sirkulasyon at hindi pa organized yung kanyang development. Titingnan natin sa kanyang pinaka-floater. Para sa mas malinaw na true color, malalaman natin, makikita po na hindi pa gaano ka-organize yung kanyang upward low convection, pero medyo meron na siyang wrapping, intensified water vapor. Pero yung low level convection, organized na siya kahit papano, pero mahina pa lamang yung outer wrapping niya habang kumikilos ito pa northwestward din. So halos pahilaga rin ang kilos nito. So maliit ang sansa nito na posibleng umawi o lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Depende kung magbabago yung kilos nito. Medyo pa north-northwestward po ang kilos nito pag ganyan. Yan, ito pa north-northwestward din ang kinikilos ni 91W. So, itong si 90W,
mukhang hindi o maliit pa sa ngayon ng tsansa na mukhang hahawi ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga forecast kasi o mga ensembles na maaaring kumilos ito pa bandang Osaka or pa Chiba, Japan na naman. So, hindi pa natin masyado uncertain, then masyado pang maaga para makapag-exact o makakapag-forecast tayo na may kasiguruhan na dediretso ito ng bandang Tokyo. Maaring dumiretso ito pa bandang Osaka or bandang Okayama or maaring mag-Fukuoka, bandang Southern Japan po siya. Pero maliwanag lamang dito, maliit ang tsansa na humawi ito sa ating Philippine Area of Responsibility. So medyo good news yan sa ating mga folks kung ganun ang magiging kilos at hindi ito magbabago sa mga susunod na araw. Kung pagbabasin natin ang pinaka-forecast niya sa ating TC-TAC family, hindi pa siya nakikitaan. Dahil medyo mababaw pa yung forecast niya. Ganun din sa ating Tropical Cyclone TAC converted. So wala pang masyado na nakikitaan natin. Pero kung titingnan natin dito sa pinaka Tropical Cyclone Forecast and Predictions o advisories, ayan, itinaas na rin ni Joint Typhoon Weather Centers, C90W, nag-moderate na kagad ito dahil gaya ng aking pinost sa ating Facebook page, ito ang mas agresibo na low pressure invest na namataan natin. Hindi kagaya ni dating 99W na ginawang C91W. Kay Japan Meteorological Agency, itinaas na ito as tropical depression. Yan. So, malinaw na po, nakataas na sa tropical depression. So, maaaring isunod yan ni Pag-asa o ibabalita na yan ni Pag-asa ng mga oras ngayon. At since wala pa siyang data, sisilipin natin yung pinaka-available niya just in case kung meron. At mukhang wala rin pinapakita. Pero initial na base sa ating floater, northwest ang pinapakitang magiging kilos nitong C91W. So, ligtas naman ang ating bansa sa magiging epekto nito. Pero kung lalakas ito, magiging tropical storm at mas mahahatak nito ang ating southwesterlies inflow kung sakali. Kung nandito na siya sa may bandang extreme northeastern Luzon at lumakas, ay posibleng mahatak na naman ang ating mahinang habagat uli. Mag-a-accumulate na naman ang monsoon trap dito sa may silangan ng Visayas. Yan, mag-accumulate yan at magbubunsod po yan ng matinding water vapor na naman at magbubunsod ng mga ilang kalat-katapang ulan sa bahagi ng Southern Luzon at Visayas sa mga susunod na araw kung sakaling itong si 90W ay magkaroon ng intensification, umalo sa tropical depression at umabot pa ng tropical storm. So, depende sa magiging lakas niya na mahahatak ang ating yung monsoon trough dito kung sakali. Lalo na kung magiging typhoon category muli siya, ay mahahatak ng husto ang ating habagat. So, magdedepende pa rin po sa lawak ng magiging sirkulasyon niya, laki, at yung lakas ng kanyang sirkulasyon. So, obserbahan muna natin mga folks, dahil mas agresibo ito kumpara sa mga ibang mga low pressure area na ating binamatayan ng mga nakaraang araw, mga folks. Pagbabasehan naman natin ang global forecast assessment natin. Yan. Kung titingnan natin dito, halos pumalit lamang kay 99W nung nakaraan ang pinaka-position niya. So, mataas na siya, about 50% anomaly. So, pasok na siya sa invest category. At sa susunod na 24 oras na natin ito active. So, meaning, mabilis ang pinapakita nitong development. So, sa susunod na 24 oras, ay magtutuloy-tuloy ito na magkakaroon ng organized development at paglakas ng kanyang possible intensification within 48-hour period. Kung titingnan natin sa latest ng Global Spectral Model, hindi pa masyadong significant ang pinapakita dito. Yan, yung circulation niya, very shallow pa. Pero sa mean sea level pressure, medyo nakikitaan na siya ng bahagyang low pressure area circulation na 1,008 hectopascals habang binabaybay nito pahilagang kanluran. Yan. So sa ngayon, hindi pa masyado humahawi sa pinaka-border ng PARS, pero maaari pa yung humawi. Depende kung magbago pa yung kanyang forecast track. Sa ngayon kasi, pag ganyan pa ang kilos niya, medyo hindi pa siya didikit sa pinaka-border ng PAR. Pero may tendency, maaaring bigla itong dumikit sa pinaka-border ng PAR natin sa hilagang silangan ng Luzon. So, maaari pa yung makapasok
ng saglitan sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi pa natin nakikitaan na magiging ganun pa ang magiging kilos. So, maaari pang magbago yun. At kung titingnan naman natin sa mga computer model, so far, makikita natin ang kilos naman ito, pa-northward ang kilos ayon kay GFS. Dito, medyo ligtas ang ating PAR. Kay SMWF naman, ganun din. Nakikitaan na may development. At dito, halos hindi rin siya dumidikit sa pinaka-border ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mabagal ang pag-usad niya pa-north, northwestward. Ayan. So, malinaw lamang dito mga folks, pa-north, northwestward ang kilos niya. So, medyo bantayin natin maigi ito dahil posibleng maglumakas ito agad sa susunod na 24 oras at mukhang lalapit na naman ito sa may bandang southern part ng Japan. Huwag naman sana mag-Chiba Japan naman ito dahil kung hindi magbago ang magiging forecast track nito at dire-diretso ito pa southern Japan, may potential pa itong mag-landfall. So, tingnan natin mga folks, hindi pa tayo pwedeng magbigay ng conclusion sa ngayon dahil medyo hilaw pa sa ngayon ang kanyang development. Pero malinaw sa mga forecast ng tatlong weather agencies, malinaw na pa-northward ang kilos nitong C91W. Ayan, oh. Ito, naging tropical depression. Naging severe tropical storm pa nga siya dito ayon kay NAVGEM. Oh. So, mas aggressive ang forecast kay NAVGEM. Kay SNWF, tropical storm ang pinapakita nito. Mukhang nagiging severe tropical storm din. Ang forecast nito, mula ngayong araw hanggang August 24, 2024 po ang pinapakitang forecast nito. So, by this coming weekend, malalaman natin na hanggang saan ang iaabot na lakas nito na posibleng from tropical depression, magiging tropical storm to severe tropical storm. Ayon dito sa forecast na ito, between ngayong araw hanggang August 24, 2024, weekend po yan. So, tingnan na lamang natin. Pero ang malinaw dito, may tsansa na mahahatak ang ating habagat na unang mararamdaman ng mga taga-Western Mindanao at Visayas area at ilang portions ng Southern Luzon. Pero habang ito'y bumababay pahilaga at lumalakas, maaaring maapektuhan na mararamdaman din natin yan sa Southern Luzon at Metro Manila. Mga next week na siguro yon, mga Sunday or Monday. Next week, mga August 25 o 26. So, tingnan na lamang natin yung mga susunod na forecast nito kung magbabago pa yung magiging forecast track. Dahil ang tinitingnan natin dito ay may potential pa siyang tumungtong sa pinakaloob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil kung makatungtong pa yan, baka matawag pa natin sa local name na ENTE. Just in case lamang yan. So, mababa pa ang pinakasenaryo. Obserbahan pa natin yan, mga folks. Kamasahin naman natin yung ating vegetation and drought sa Pilipinas. So far, yung anomaly ng drought daily index classification natin, bahagyang mataas sa ilang parte ng Calabarzon area. Pero mababa ito at 100 lamang yung pinaka-drought index. So at least normal lamang, hindi masyadong malala. Medyo maabot lamang ng halos moderate sa may bandang Davao region, sa may Davao Oriental, Davao Occidental at Davao Oriental area at Davao de Oro area. Kalimitan sa may bandang Davao City at dito sa may bahagi ng General Santos at bandang Digos. Nagmo-moderate at least 300 yung drought index classification niya. So medyo mas mataas ng bahagya o medyo nagmo-moderate po yung drought index dito. Pero sa lalabing ng bansa so far ay normal naman at hindi naman tumataas. So, wala tayong magiging masyadong komento dito. Pagdating naman sa rainfall, monthly rainfall natin, base dito ay ang silangan ng Northern Luzon ang medyo mataas, maabot ng normal to above average rainfall ng at least 200 mm pataas, lalo na sa may bandang extreme Northern Luzon, sa may northeastern, yan sa may bandang Cagayan Valley, medyo umaabot ng moderate o normal ang rainfall total dyan. At dito naman sa may bandang Quezon Province pababa ng bandang Camarines Norte, medyo nagno-normal na po ang rainfall. Sa ilang parte ng Metro Manila, kitang-kita po ang parte ng bandang Bulacan at Caloocan. So tumugma po sa ating measurement, sa ating total rainfall na nag-normal nga po ang average rainfall namin sa Caloocan. Malinaw naman dito, yan yung kulay niya, oh. Mga light green to green. Normal po yan na rainfall. So pasok po sa mahigit 230 plus na total rainfall namin sa Caloocan, tumugma po sa ating monthly rainfall, which is tamang-tama lamang na nagno-normal po ang total rainfall
sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero medyo bahagyang normal din na mataas ng bahagya dito sa may bandang Quezon Province nga po at bandang Cagayan Valley. At dito sa may bandang hilagang bahagi nga po ng Camarines Norte. And the rest naman sa typically mga below normal naman ang kasalukuyang total rainfall maging sa may bahagi ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. May mga ilang portions lamang sa may Zamboanga del Norte ang nagmo-moderate o nagno-normal ang total rainfall. At dito din sa may bandang Sorsogon area, ilang bandang portions ng kung di ako nagkakamali, bandang Corona Galian at sa may bandang Compostela Valley, nagno-normal din ang total rainfall. Sa Southern Leyte, yan, medyo nagno-normal yung total rainfall and the rest ng Surigao del Norte. So, hindi pa naman nag-a-above totally ang above rainfall natin sa bansa. So, hindi pa masyado sapat ang total rainfall. Pero antayin natin dahil mula sa next month ay mararamdaman na natin ang unti-unting pag-usbong ng La Nina. Pero kung magbabasin naman natin sa advisories o sa pinaka-advisories ng North National Rainfall Averages mula kay Pag-asa na natiling below normal pa rin daw ang ipinapakita since August 1 hanggang August 20, 2024. Nagno-normal lamang sa bahagi nga po ito ng bandang Quezon Province sa may Benguet. So, tugma naman sa ating analysis kanina. Yan. Pero hindi sa bahagi ng Metro Manila na below normal pa rin daw. Pero sa amin sa Caloocan, at least nagno-normal na kahit paano. At sa bahagi nga po ng Panay Island, yan, sa may bandang Kalibo Aklan, medyo nagno-normal na rin. May ilang portions lamang na nag-a-above normal. Pati sa may bandang Eastern Samar, medyo nagno-normal. Sa may bandang Borongan, Eastern Samar, sigurado ito. Yan. Sa may bandang Negros Region, sa katimugang bahagi ng Negros Occidental. Yan. Sa katimugan nito, medyo nag-a-above normal na rin. At sa bahagi naman ng bandang Central ng Mindanao, medyo nag-a-above normal din. Maliit na portion lamang ang bahagi nito ang nag-a-above normal. Pero the rest, way below normal pa rin o below normal pa rin ang average rainfall natin. So, ano sa tutugma naman? Sa ipinapakitang forecast natin mula sa ating real-time na vegetation and drought at total rainfall base sa aking monitoring dito sa Caloocan. Yan, kitang-kita naman. So, ganun din ang ipinapakita. So, malinaw lamang po na hindi pa totally sapat ang buhos ng ulan natin. Tingnan natin pagpasok po ng La Nina next month. Samantala sa Ulat Lindol, so far, medyo kalmado naman po ngayong tanghali ang mga pagyinig. Pero mula kaninang madaling araw ay medyo may yanig-yanig na rin na nadedetect ng ating seismograph. At kung titingnan naman natin ang data feed ni PBOX mula kaninang madaling araw, nagkaroon na kagad ng at least dalawang magnitude 4+. Mula rito kaninang 3:08 AM, nakapagtala pa rin sa may bahagi ng Lingig, Surigao del Sur, magnitude 4 ito na may lalim na 2 km. So, ingat pa rin sa mga kababayan natin sa bandang Surigao del Sur pa rin ha. Yanigin pa rin dyan. Naganap ito kaninang 3:08 AM at nagkaroon pa rin ng magnitude 4. At sumunod dito ay ang dito pa rin sa same. So, tuloy-tuloy pa rin parang aftershock sa may Lingig, Surigao del Sur ha. Mula kaninang madaling araw. Ito naman, magnitude 4.3. May lalim na 9 km, kaninang 11:28 AM naman ngayong umaga nagkaroon ng pagyanig. So, dalawa na po ang ating magnitude 4.0 ngayong araw, pero marami na rin ang mga mga maliliitang pagyanig o aftershocks. So, kung titingnan natin ang total earthquakes ngayong araw for the month of August 2024, yan. So, medyo matagal dahil napakadami na talaga yung data natin na pumapasok. Ganyan kabigat yan. So, medyo matagal ang loading. Kung titingnan natin ang month of August, yan, may total of 1,072 total earthquakes na po tayo. 1,012 dito is magnitude 2.0 pataas, 54 sa magnitude 4.0 pataas. So, yung dalawa rito is dito sa may Lingig nga po, Surigao del Sur, ngayong araw. At 4 sa magnitude 5.0 pataas. At so far na natiling dalawang ating magnitude 6.0 pataas, mga folks. Wala naman tayong nadagdagan na magnitude 7.0. So, 0 tayo dyan. Wala tayong magnitude 7.0 na itala ngayong buwan. Pinakamarami pa rin ang pagyanig sa bahagi pa rin ng Surigao area, Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur. Mas mataas pa rin ang total earthquakes dyan. So, sa mga kababayan natin, tuloy-tuloy pa rin ang medyo alisto at pag-iingat.
Sa bahagi naman ng bandang Luzon, dito sa may bahagi pa rin ng Mindoro at bandang Batangas, medyo marami na rin ang mga pagyanig, lalo na sa bahagi ng Lubang Island, yan, Oriental Mindoro, ay makikita po na, Occidental Mindoro rather, ay makikita natin ay medyo marami naman rin ang pagyanig at yan sa bahagi ng Northwest ng Luzon, marami naman na rin sa paligid ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. So medyo alis tayo sa mga kababayan natin dyan, mga po. So starting this weekend, magsisimula na po ang transition naman into autumn equinox o yung paninimula na ng amihan sa bansa. Bagamat September 22, 2024 po ang panimula o pinaka-peak ng autumn equinox. Yan. Or starting ng amihan transition po yung pinaka-amihan transition. Pero yung autumn natin, mararamdaman na natin unti-unti nitong weekend by August 24. So, huling linggo po ito ng August hanggang sa second week ng September ay mararamdaman natin ang autumn equinox. Ito yung opposite naman ng kabaligtaran ng vernal equinox na mahaba ang o pantay ang araw at gabi. Yan. So halos parang dry season po ito na opposite ng dry season. So makakaranas na naman tayo ng medyo mas maalinsangan na naman. Depende dahil may La Nina tayo, papasok na po ang La Nina. So medyo mas makakaranas tayo ng mga above average rainfall. Pagpasok na yan ng buwan ng autumn season. Yan. So ang pinaka-starting ng transition ng amihan by September 22, 2024 pa po, peak ng autumn equinox yan. Kasi sa Pilipinas medyo alanganin yung 4 na seasonal natin. So hindi eksakto. At, well, mukhang mabilis na naman. September na naman. Alam na natin mga folks, ang mga memes. So, antay na lamang natin, mga folks. At narito naman ating 3D teleweather forecast para sa araw ng Miyerkules, August 21, 2024.
Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, August 21, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namin anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman. Hindi natin naisama ngayong araw sa ating ulat. Almost stationary lamang din. Mararanasan natin itong maghapon. So, read na lamang ninyo yung report ko kahapon dahil halos kakareho lamang din. Ang kaibahan lamang ngayong araw, medyo ramdam natin yung istalis. Kaya mas maalinsangan ng bahagya ngayong maghapon. At visit naman sa ating webpage para sa gusto malaman ang real data at dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.